Isang pamilyar na eksena, di ba? Linggo ng umaga, puno ang simbahan, ang ganda ng mga kanta, ang galing ng sermon, lahat organisado. Yung pakiramdam na, okay, ayos ang lahat. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo, base sa mga materialis na pinadala mo, na baka ang pinakatapak na desisyon na pwedeng gawin ng isang komunidad ngayon ay ang lisanin yung busaling yun. Medyo matapang, no? Pero yan yung mismong ideya na bubusising natin ngayon. Mula sa mga sinulat ni na J.D. Greer at iba pa, tatalakayin natin yung konsepto na ang simbahan pala ay hindi destinasyon, isa siyang movement. Hindi lugar na pinupuntahan, kundi isang puwersang dapat lumalabas. So ang mission natin dito, himayin natin kung bakit yung pagiging masyadong komportable, baka yun pala ang pinakamalaking panganib. At ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang komunidad na nabubuhay para humayo, magsugo at magsakripisyo? Sige, simulan na natin. Okay, unahin natin sa pinakaugat. Kasi pag naririnig natin yung salitang mission, ang unang pumapasok sa isip ng marami parang isang department lang sa simbahan, 'di ba? Isang bagay na ginagawa natin, pero sabi sa mga source mo, parang maling-mali yung starting point na yan. Nagsisimula raw ang lahat sa kung sino ang Diyos mismo. Tama. At dito nag-iiba ang lahat. Kasi ang mindset natin ay may misyong ang simbahan natin. Oo, may projects tayo. Pero ang konsepto sa teolohiya na Missio Dei, Teka, Missio Dei? oo, misyon ng Diyos. Binabaliktad niya yan. Ang sinasabi nito, may simbahan ang misyon ng Diyos. Wow! Sandali may simbahan ang misyon ng Diyos. So parang sinasabi mo na ang misyon ay hindi inimbento ng simbahan. Hindi. Nakikisama lang tayo. Precisely. Parang naimbitahan lang tayo sa isang party na matagal nang nagsimula bago pa man tayo dumating. Hindi tayo yung bida. Ah, okay. Kung titingnan mo sa buong Biblia, mula Genesis, yan na ang kwento. Hindi naghintay ang Diyos na hanapin siya nina Adan at Eva. Oo nga, no? Siya ang kumilos palabas. Siya yung tumawag, naasan ka? Siya ang tumawag kay Abraham palabas ng bayan niya. Kasi yun ang nature ng Diyos. Isa siyang sending God. At ito yung sinasabi ni source mo tungkol sa Trinity, di ba? Na yung mismong ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang parang sayaw ng pagpapadala. Oo, at napakaganda niyan. Isipin mo yung daloy. Ang Ama isinusugo ang Anak. Ang Ama at ang Anak isinusugo ang Espiritu. At ngayon ang buong Trinity, Ama, Anak at Espiritu, isinusugo ang simbahan. Ah, Kaya kapag ang simbahan ay nagsusugo, hindi ito bagong programa. Nakikibahagi lang ito sa mismong tibok ng puso ng Diyos. Hindi siya optional. wow. Okay. So, kung yan yung big picture, dito na ngayong papasok yung marching orders, yung dakilang utos sa Matthew 28. Madalas parang PS na lang ito, no? Parang appendix lang, no? Para lang sa mga super spiritual. Pero yun nga ang binabago ng mga materyales. Binibigyan diin nila yung konteksto. Sino yung nagsasalita? Eksakto. Ito si Jesus, na muling nabuhay, na nagsasabing, ibinigay sa akin ang lahat ng kapamahalaan. Lahat, hindi konti. Lahat. Kaya yung kasunod na utos, hindi yan suhestyon. Isa yang utos na may bigat ng otoridad ng buong sansinukob. At may isang detalye doon na talagang tumatak sa akin. Sabi sa source, kung babasahin sa orihinal na Griego, ang pangunahing utos ay hindi pala yung humayo. Tama? At yan ang game changer. Ang utos talaga ay gawing alagad. Okay. Yung mga katagang habang kayo inaayo, binabautismuan sila, parang naglalarawan lang yan kung paano mo gagawin yung utos. So, assumed na yung pag-alis. Assume na. Hindi ka makakagawa ng alagad ng lahat ng bansa kung mananatili ka lang sa isang sulok. Discipleship is inherently a movement. At dito na papasok yung aklat ng gawa. Perfect case study. No? Kasi makikita natin doon na yung paglago ng unang simbahan ay hindi dahil sa perfect plan nila. Hindi. Nangyari yun dahil sa isang bagay na ayaw nating mangyari. Pag-uusig. Persecution. At tinatawag yan sa source mo na
Isang banal na pagkagambala. Isang holy disruption. Banal na pagkakagambala. Oo, kasi naging masyadong komportable yung simbahan sa Jerusalem. Nagtitipon sila, masaya sila, pero hindi sila umaalis. Nakatigil lang. So anong ginamit ng Diyos? Pag-usig. Yung mismong pagkakawatak-watak nila ang naging diskarte ng Diyos para kumalat yung ebanghelyo. Pero aminin natin, mahirap lunukin yan na kailangan pa ng trahedya para kumilos yung simbahan. Hindi ba dapat proactive tayo? Napakagandang punto niyan. At ang sagot ay oo. Yun mismo yung aral. Hindi natin dapat hintayin yung pag-uusig. Pero pinapakita lang ng kasaysayan na ang default tendency natin ay Kaginhawahan. eksakto, maghanap ng comfort. Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos ang mga pagkagampala para itulak tayo palabas ng comfort zone natin kasi alam niya walang paglago doon. At yan na nga pumapasok yung pinakakalaban, yung comfort. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang kaibigan. Sabi niya, parang naging beautiful fishbowl yung simbahan. Fishbowl. Oo, maganda sa loob, malinis yung tubig, busog lahat, pero nakalimutan na nating may isang buong karagatan sa labas. Parang ganyan yung panganib. Eksakto, isang simbahan na abala sa internal programs, maganda ang attendance, balanse ang budget, pero yung mga lugar sa mapa ng community ninyo na hindi pa naaabot, ganun pa rin. Taon-taon. Ang mismong pagtitipon ang nagiging idolo. Tama. Ang sukatan ng tagumpay kung gaano karami ang pumapasok sa pinto, hindi kung gaano karami ang lumalabas. At ang resulta niyan, ayon sa source, ay isang mabagal at hindi napapansing kamatayan. Grabe ang salita niyan. Paano nangyayari yun? Anong itsura niyan? Ang tawag dito ay spiritual atrophy. Parang muscle. Kung hindi mo ginagamit, manghihina. Ganon din sa pananampalataya. Ah! Kung puro aral lang tayo sa loob tungkol sa misyon pero hindi natin ginagawa sa labas, nagiging museum knowledge na lang siya. Magandang tingnan, pero hindi na buhay. Oo. Ang pananampalataya nagiging hobby na lang tuwing linggo, imbes na 24/7 na identity. May isang thought experiment doon sa isa sa mga materyales na medyo nakakapakaba. Ang tanong, isipin mo na bukas, biglang mawala ang inyong simbahan. Walang gusali, walang staff, walang budget. Yung what if question. Oo, Anong nagtatagal na kabutihan? Anong impact ang mananatili sa komunidad ninyo sa labas ng mga pader? at yan ang tanong na dapat nakakatakot sagutin. Kasi kung ang sagot ay konti lang o hindi ko alam, Sintomas na yon. yun na yung pinakamalinaw na simptomas ng spiritual atrophy. Ibig sabihin, ang epekto ng simbahan ay nakakakulong lang sa sarili niya. Dito natin makikita na yung pananatili, yung maintenance mode, yun pala ang pinakamalaking panganib. Okay. So, kung ang pananatili ay parang spiritual quicksand, ano yung lifeline? Ano yung aksyon? Sinasabi sa mga materyales mo na may 3 gawaing puso. At mahalagang linawin ha, hindi ito kontra sa pagtitipon. Mahalaga yon. Ang tanong lang ay, para saan tayo nagtitipon? Okay. Yung purpose. Dapat ang sagot ay, nagtitipon tayo para ihanda ang isa't isa para sa 3 bagay na ito. Humayo. Simple pakinggan, pero sabi sa source, hindi lang ito tungkol sa heograpiya, hindi lang pagtawid ng karagatan. Hindi. Ito ay isang posture of the heart, yung kahandaang lisanin ang pamilyar para sumunod. Tulad ni Abraham. Oo. Ito yung pagiging handa na maging baguhan ulit. Yung papasok ka sa isang lugar na hindi ikaw ang expert, makikinig ka muna. Ito man ay sa kapitbahay mo, sa opisina o sa kabilang panig ng mundo. Sige, malinaw yan. Pangalawa, magsugo. Dito pumapasok yung shared obedience. Hindi lahat aalis, pero lahat kasali sa pagsugo. Ang example dito yung simbahan sa Antioch. At ang fascinating dito ay sino ang isinugo nila. Sila sabi sa Gawa 13, habang nag-aayuno sila, sinabi ng Espiritu, ibukod ninyo para sa akin sina Barnabe at Saulo. Yung mga bigatin nila. Sila yung A-team. Hindi sila nagpadala ng baguhan
o ng mga pasanin sa kanila, ibinigay nila ang kanilang pinakamahuhusay. Pero aminin natin masakit yun. Parang isang basketball team na ipapamigay ang star player nila. Paano nalalampasan ng isang komunidad yung takot na baka sila naman ang manghina? At diyan pumapasok ang tunay na pananampalataya. Ang pagsusugo ay hindi pagtatapon ng tira-tira, ito'y pag-aalay ng pinakamahalaga. Pag ginagawa mo yon, sinasabi mo sa Diyos at sa mundo, mas mahalaga ang misyon mo kesa sa sarili naming organisasyon. Nagtitiwala kami na ikaw ang pupuno. So yung mismong pagsusugo, isang act of worship na rin. Oo, kasing halaga ng mismong paghayo na siyang nagdadala sa atin sa pangatlo, na parang siyang nagbubuklod sa dalawa, magsakripisyo. Sabi nga sa isang source mo, a mission without sacrifice is just a fancy vacation. Laging may kapalit. Pwedeng pera, oras, kaginhawan, pero madalas ang pinakamalaking sakripisyo ay emosyonal. Yung mga relasyong? Oo, yung pagpapaalam sa mga kaibigan, sa mga leader na ayaw nating umalis, yung sakit na kasama ng paglago. Pero binibigyang diin sa mga materyales na yung sakripisyo ay hindi lang paggawala. Ito raw ay formation, paghubog. Paano yun? Well, isipin mo. Kapag ang isang simbahan ay nagbibigay ng higit sa komportable, natututo itong dumepende sa Diyos, hindi sa bank account nila. Okay. Kapag nagpapadala ito ng pinakamahusay na leader, natututo ito ng pagpapakumbaba. Ang bawat sakripisyo para sa mission ay parang pag-eehersisyo ng pananampalataya. Pinapalakas nito ang community. Kasi yung krus ang sentro ng mission, di ba? Na ang buhay ay nagmula sa pagsuko. Kung susumahin natin, ang buong pag-usap na ito ay isang malaking paradigm shift, isang pagbabago ng pananaw. Oo. Mula sa pagtingin sa simbahan bilang isang destinasyon, patungo sa pagtingin dito bilang isang kilusan, isang launchpad. Mga disiplina ito ng pagsunod. Ito dapat yung humuhubog sa identity natin. At para sa iyo na nakikinig sa amin, iiwan namin ang isang huling kaisipan. Tinatanong sa mga materyales kung ano ang magbabago kung ang misyon ang magiging default setting ng isang organisasyon. Pero gawin nating personal? Para sa iyo, anong gusali o comfort zone sa buhay mo ang tinatawag kang lisanin ngayon? Hindi para lang umalis, kundi para tuparin ang isang mas malaking layunin na naghihintay sa labas.